Magandang hapon po. Sinuong at nagpatagumpayan ng ating resupply mission sa Ayungin Shoal ang panggigipit at pagradyo na naman ng China Coast Guard. Sakay si Chino Gaston ng isa sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa gitna ng habulan sa dagat. At narito ang kanyang pagtuto. Nang lumiwanag na sa West Philippine Sea nitong Biyernes malapit sa Ayungin Shoal ang dalawang resupply ship at mga escort itong BRP Sindangan at BRP Gabra ng Philippine Coast Guard. Sinalubong ng China Coast Guard vessel 21616. Lumampas at nagmasid ang CCG mula sa likuran ng mga barko ng Pilipinas na gabi pa ng Huwebes nagtagpo sa Sabina Shoal. Agad nag-radio challenge ang China na papalapit ang Philippine vessels sa Ayungin Shoal na kanila ring inaangkin. Philippine ship. This is Chinese Coast Guard 21616. To avoid misunderstandings and miscalculations, please inform us your intention. To China Coast Guard 21616. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Sindangan MRRB 4407 conducting lawful routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. In accordance with international and Philippine national law, we are proceeding according to our plan route. Request to stay clear from our passage in accordance with the collision regulation. Over. Sa kabila ng radio challenge, tuloy lang sa paglalayag ang mga crew ng resupply ships. Alas 8 ng umaga kahapon, dumating ang tatlong iba pang CCG vessels, kabilang ang dambuhalang CCG 5305, pati apat na Chinese fishing militia. Philippine Coast Guard vessel 4407. This is China Coast Guard vessel 5305. China has indisputable sovereignty over the Nansha Islands. In a spirit of humanism, we will only permit the entry of your vessel carrying food and other necessary living materials. Umikot at nagbasid mula sa himpapawid ang isang gray na eroplano. Bago mag-alas 9 ng umaga, dumikit at kinahon na ng mga Chino ang resupply ships na Unaiza May 2 at BRP Cabra. Humarang sa harap ang apat na asul na Chinese fishing vessels. Masyado nang malapit talaga itong Chinese Coast Guard ship. Pinipicturean pa tayo nitong mga tao dito sa kanilang barko. At ito na nga, hinahati na ngayon. Hinihiwalay na itong resupply ship mula sa atin. Samantalang sa tapat naman natin, sa mismong harapan, nandyan nakatapat at nagbabantay yung kanilang Chinese fishing militia. Ilang beses bumuntot at pinilit ng CCG 21551 na ihiwalay ang BRP Cabra mula sa Unaiza May 2. Pero ilang beses ding iniharang ang BRP Cabra para hindi madikitan ang resupply ship. Kalaunan, tumigil din sa paghabol ang China Coast Guard. During this kind of mission, it ignites our patriotism and our dedication to serving the government. Habang abala sa BRP Cabra ang mga Chino, humarurot pa ayungin ang BRP Sindangan at nakaalpas ang Unaiza May 1 sa likuran ng mga humabol na Chinese Coast Guard at fishing militia. Tinabihan ng mas mabilis na barko ng China ang BRP Sindangan at biglang lumiko sa harapan, ilang metro lang mula sa nguso ng barko. Nagminor at nakaiwas ang BRP Sindangan kaya naiwasan na magsalpukan ang dalawang barko. Sa sobrang lapit ng CCG, mabot ang usok ng makina nito sa crew at sakay ng mga mamamahayag. Salita ng Chinese Fishing Militia at Chinese Coast Guard sa pagharang sa BRP Sindangan habang ito'y nakatigil sa karagatan. Kinat po tayo na alam natin labag po yan sa international na mga panuntunan patungkol sa safety ng paglalayag dito sa karagatan. So, hello! How are you? How are you? Sinubukan natin mag-communicate. Ni hao! Okay, makikita natin, nagbibideo din sila sa atin, no? Ganun kalapit. At peace. Tila nanliit ang 40-meter vessel ng PCG sa higanting CCG 5305 na may helicopter landing deck, automatic cannon sa harap
at di bababa sa 4 na water cannon sa tagiliran. Habang malapit ang hinaharang ang BRP Sindangan, tanaw namin ang mga crew ng CCG na may mga bitbit na kamera at kinukunan ng crew at mga mamamahayag. Ang mga Chinese fishing boat punong-puno ng electronic at navigation equipment at walang palatandaan na ito'y galing sa pangingisda. Habang abala sa pagharang sa barko ng PCG ang mga Chino, nakalusot paayungin ang mga resupply ship at narating ang BRP Sierra Madre dakong alas 11 ng umaga. Alas 4 ng hapon, nakasama na ulit ng resupply ships ang mga barko ng PCG pabalik ng Sabina Shoal. They didn't use water cannon this time. So are we going to be thankful that they didn't choose water cannon? Are we going to classify that they are de-escalating now? I don't think so. Tapang at paninindigan ng baon ng mga Pilipino tuwing nagsasagawa ng misyon sa Ayungin Shoal at iba pang parte ng West Philippine Sea sa harap ng mas malalaki at mas maraming barko ng Chinese Coast Guard. Isang tungkulin na kailangang gampanan kahit ibig sabihin ay tatapatan ng isang global superpower gaya ng China. Mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Tinawag na misplaced bully ng AFP ang China Coast Guard na nanghaharas sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. At dahil sa panghaharang, kinarma raw tuloy ang bangka ng China nang sumabit sa kable ng isang bangka ng Pilipinas. Nakatutok si Mav Gonzalez. 3 oras nakipagpatintero ang mga barko ng Pilipinas at China sa Ayungin resupply mission nitong Biyernes ayon sa Philippine Coast Guard. 10:31 in the morning, the Unaiza May 1, the first supply boat, was able to successfully enter the entrance ng Ayungin Shoal, and 10:39 sumunod na yung isang resupply boats. By 2 p.m., natapos na ng pag-unload. On our way back, going to Sabina Shoal, we were still being shadowed. At habang nangyayari ito, may isa pa palang insidente sa pagitan ng mga tropang Pilipino at Chino. Dahil sa pangaharang ng China, sumabit ang bangka nila sa kable ng isang Filipino fishing boat. The karma that they experienced when they tried to shadow our resupply vessel. Our troops stationed at BRP Sierra Madre offered their assistance. Of course, China refused because they don't want Filipinos to be helping them. What is quite amusing is that they still have the guts to challenge our radio message. China Coast Guard is a misplaced bully in the West Philippine Sea, in our maritime zone. Patuloy na kinukondena ng National Security Council ang anumang harassment sa West Philippine Sea. Framing kasi ng China is that nagpapagamit daw tayo sa Estados Unidos. May away ang dalawang malaking bansa at tayo ay nakikialam at tayo ay at dahil dito pwedeng pagkagera at masasama tayo sa gera, no? That is the position of China which the president clearly denounced. Ikinatuwa rin ng konseho na nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos ang suporta ng ASEAN sa ating posisyon sa West Philippine Sea. Sabi ng NSC, patuloy na makikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kaalyadong bansa sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea at pananatilihin ang mapayapang kooperasyon sa rehiyon. Malaking tulong daw dito kung daragdagan ang confidential at intelligence funds ng NSC gaya ng panukala ng ilang senador. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nagpakita ng bahagyang aktibidad at pagbuga ng volcanic smog o VOG ang Bulkang Taal. Ayon sa PHIVOLCS, mula noong nakarang Sabado ay bahagyang naging aktibo ang bulkan. Naglabas ito ng volcanic smog na nakaapekto sa kalusugan. Dahil dito nag-abiso ang PHIVOLCS na mag-ingat ang mga nakatira malapit sa bulkan. Ang mga matatanda, buntis, mga bata, pati yung mga may asthma, lung disease at heart disease ay pinapayuhang manatili na lamang sa bahay. Nagkaroon din ng 8 volcanic earthquakes sa tumagal ng 2 hanggang 3 minuto. Mga kapuso, hindi pa rin po pumapreno ang taas presyo sa petrolyo. Sa tansya ng isang oil industry source, madaragdagan ng 20 centavos hanggang 60 centavos ang kada litro ng diesel. 10 hanggang 50 centavos naman ang sa kada litro ng gasolina. Kung matutuloyan, 9 na sunod-sunod na linggo nang tumataas ang presyo ng diesel. Abot na sa kabuang taas presyo na 15 pesos kada litro. Sa gasolina naman, mahigit 10 pesos kada litro ng dagdag matapos ang 7 sunod-sunod na price increase.
Sinimula nang ipamahagi ang 15,000 pisong ayuda para sa mga rice retailer na apektado ng price cap sa bigas. Ang DSWD pinag-aaralang madagdagan pa ang ayuda. Nakatutok si Bernadette Reyes. Isa si Marites sa mga unang nakatanggap ng 15,000 pesos na cash aid para sa micro-rice retailers na naapektuhan ng price cap sa bigas. Gaya ng ibang retailer sa Quezon City, palugi raw niyang binenta ang mga bigas sa price cap na 41 pesos para sa regular milled at 45 pesos sa well milled, na nabili raw niya ng nasa 48 pesos. Tampuhunan, talagang hindi sapat, pero nagpapasalamat na rin naman at kahit papano nagbigay. Ngayong araw nag-kick off ang pamamahagi ng payout sa Quezon City, San Juan at Caloocan. Si Helen na may pwesto sa Maypaho Public Market sa Caloocan, nagpapasalamat lalo't ilang araw daw silang nagbebenta ng palugi. Pinag-aaralan ng Caloocan City LGU na magdagdag ng 5,000 pesos na tulong pinansyal. Balak din ng LGU na ilibre ang renta ng mga retailer. Sa San Juan, 48 na rehistradong retailers sa Agora Public Market ang inaasahang makatatanggap. Magbibigay ng dagdag na 5,000 pesos na ayuda ang LGU. Hindi rin daw sila sisingili ng renta para sa Setyembre. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, tuloy ang cash assistance bilang bahagi ng livelihood grant ng kagawaran. Siniguro ng DSWD na agad nilalabas ang pondo sa sandaling matanggap na ang listahan ng beneficiaries mula sa mga LGU. Ngayong nasimula na ang pamamahagi ng 15,000 cash aid sa mga micro-rice retailers, pinag-aaralan na rin daw ng DSWD ang posibilidad na madagdagan pa ito. Pinag-aaralan na namin at pag-aaralan ng DTI kung paano pa tayo makaka-augment at makakatulong pa sa mga micro-rice retailers natin na naapektuhan. Hindi naman makasunod ang ilang negosyante sa Aklan dahil daw sa mahal na puhunan. 47 pesos ang benta ng ilan sa regular milled o lagpas ng 6 pesos sa price cap. Patuloy raw na nagmumonitor sa bentahan ng bigas ng LGU. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pinoproseso na ng Budget Department ang 3 bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy. Bagamat makakatulong, panandalian lang ang ganitong solusyon ayon sa ilang tsuper at transport group. Nakatutok si Katrina Sol. Para sa driver na si Ricky Cruz, malaking tulong daw ang fuel subsidy sa mga operator at driver ng mga pampublikong sasakyan gaya niya na nahihirapan araw-araw dahil mahal ang petrolyo at mga bilihin. Pwede na rin kaysa wala. Nakita niyo naman po, taas ang taas. Bababa, pero mas malaki tinataas. Hindi na kami babiyahe. Hirap na kaming kumita. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, pinoproseso na ng Budget Department ang 3 bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy program ng Transportation Department. Pero sabi ng tsuper na si Roland Bacar, walang nakukuhang pakinabang ang mga gaya niyang driver sa ayuda. Sila pa man din daw ang pinakaapektado sa pagmahal ng petrolyo. Pag nakuha ng operator, bibigyan lang ng ipupultang lang yung jeep, okay na yan sa kanila na iba. Di ba? Napakadaking yan di ba? Dapat yung driver ang makinabang dyan. Dati, nakapag-uwi raw siya ng mahigit 1,000 piso sa halos 12 oras na pamamasada. Ngayon, nasa 500 to 800 pesos na lang daw. Para sa ilang operator at driver, panandalian lang ang ganitong solusyon. Hindi kamukha talaga na ibababa yung diesel para pati pamasahe, pwede ibaba. Hindi lang mga driver-operator ang matutulungan, pati mananakay. Mula po nung July 11 hanggang sa kasalukuyan, halos umaabot po ng 14.50 yung itinaas po sa presyo ng diesel at halos umaabot po ng kulang-kulang na 100 pesos ang kagyat na walang kita ng mga driver at operator kada araw. Kapag tinignan po natin sa loob po ng 25 days, ay naglalaro po ito sa mahigit na 3,000 piso, yung direct na nawawala. Isang linggo lamang po, mauubos po namin ito dahil nasa 20 litro kada araw po ang aming nakukonsumo sa aming pamamasada. Wala pa po sa 10% itong fuel subsidy po na makukuha. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Abangan ang nagpabaha sa ilang kalsada sa Davao City at Coronadal.
Mahigit 20 estudyante sa Davao del Norte, bakit nahimatay sa paaralan? At rice terraces nakahawig sa Banawe. Saan kaya makikita yan? Tuloy-tuloy ang pagtuto sa 24 Oras Weekend.